Butterbean walk across the ring. Men's business tonight. Good right hand by Butterbean. Clark trying to... Huwag na huwag mong babastusin si Butterbean. Marami ang pumapasok sa ring na akala nila'y hindi sila matatalo. Nanunuya, nang aasar, at iniisip na walang makakapigil sa kanila. Hanggang sa lumitaw si Butterbean. Walang forma, walang babala. Purong lakas at mga suntok na nakakabura ng ngiti at sumisira ng kayabangan. Walang swerte rito. Mga kahihinatnan lang. Sa video na ito, makikita mo kung paano pinarurusahan ni Butterbean ang kawalan ng respeto. At nagbibigay ng aral na hinding-hindi makakalimutan ng kanyang mga kalaban. Pumasok si Royster sa ring, na may kayabangan ng isang taong naniniwalang kontrolado niya ang lahat, na may saloobing, ako ang pinakamahusay, na umaapaw sa kumpiyansa. Habang nakatitig kay Butterbean, inakala niyang kaya niyang harapin ang sitwasyon at maiwasan ang hindi maiiwasan. Sa mga unang ilang round, sinubukan ni Royster na takutin si Butterbean gamit ang kanyang estilo. Sumuntok, masyadong nagsasalita, Make the crossover to K1. What are the stand-up against... Butterbean's gonna throw another big overhand right. Oh! at sinusubukang guluhin siya, ngunit hindi naloko si Butterbean. Sa kabila ng pagiging mapang-asar ni Royster, nanatiling kalmado at nakapokus si Butterbean. Naghihintay ng kanyang pagkakataon. Mula sa unang malakas na suntok, malinaw na minamaliit ni Royster ang lakas ng mga suntok ni Butterbean. Body shots. Oh, there's a good combination landed by Butterbean. He actually was winning the stand-up against... there's big overhand right. And then hurt. And Royster's in trouble. Royster's in big trouble. Ang bawat kamao ni Butterbean ay tumama na parang truck. At nagsimulang mawalan ng kahinahunan si Royster. Body shots. Oh, there's a good combination landed by Butterbean. This is what he wants. There goes Butterbean. Gumuho ang kayabangan ni Royster nang durugin siya ni Butterbean gamit ang kanyang mga missile. Malalakas na suntok na nag-iwan kay Royster na natigilan at hindi makagalaw. Sandali na lamang bago tumigil ang laban. Well, they're finishing the runs. They're finishing straight. Oh, hit him. Right hand hurt. Hindi na nakapagpatuloy si Royster, tuluyang nalilito habang pinapanood ng mga tao ang kayabangan na nauwi sa kahihiyan. At kung hindi iyon nakakahiya sa iyo, maghintay hanggang sa makita mo ang mandirigmang ito na kinukutya si Butterbean ng harapan at sa huli ay makakuha ng kaunting aral. Pumasok si Jackie Beard sa ring ng may kumpiyansa, na parang haharapin niya ang isang mas mabagal na bersyon ng kanyang sarili. Naisip niya na ang kanyang taas at kalamangan sa pag-abot ay dahilan para hindi siya matalo. At sa unang round, naiwasan niya ang mga suntok ni Butterbean, nakangiti at tumatawa, na parang nahaharap siya sa isang magaling hamon. This is the second round of 3. And Bean says, come on, style, and he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out through this round. Looking to load up that time. Beard to be on the shoulder. Pero walang makapaghahanda sa iyo para sa pagkabigla ng isang lalaking may bigat na 300 libra na diretsong tumatakbo sa iyo. Kahit na Jackie ang pangalan mo. Wanted to go 3 or 4 rounds with McNeely, and still did much to defect it. But I think if you get nailed with a 6... Sa huli, nang magpasya si Beard na magdiwang ng wala sa panahon, si Butterbean, na may biyaya ng isang bulldozer, ay pinabagsak siya gamit ang isang malinis na sniper. Butterbean. Minsan, ang kayabangan ay ilalapag ka sa canvas. At hindi sa freezer. Kung sa tingin mo ang kayabangan ang pinakamasama, ang sumusunod ay isang laban sa isang taong nag-iisip na ang kanyang mga kalamnan ang dahilan kung bakit siya walang talo. Si Doug Norris, na may pangangatawan na hinasa ng gym na mukhang kayang basagin ang mga bato, ay naisip na ang kanyang abot at teknik ay magpapanatili. Sa kanya naligtas. All the way through, so he could fight 4 times and powers could be limitless here. He in the next game and going all over the place. Ngunit laban kay Butterbean, gaano kapakinabangan ng isang maskuladong katawan kung ang iyong kalaban ay mukhang isang tangke? Good shots, and you're seeing some tough man windmilling by Butterbean. He still has that. Habang tumatagal ang laban, nagsimulang mawala ng lakas si Norris, at sa ikalawang round, isang suntok mula kay Butterbean,
can see a reason why. He'll outbox him, but then he'll get popped. They clashed heads. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris! Ang nagpabagsak sa kanya na parang muffin na nahuhulog sa isang istante. Hindi mahalaga ang mga kalamnan ni Norris. Dahil kapag kumonekta si Butterbean, ang magagawa mo lang ay yakapin ang canvas. At ipagdasal ang iyong panga. Si James Thompson, nakilala sa kanyang agresibong laban sa MMA, ay humarap kay Butterbean. At kung mayroon mang isang bagay na malinaw, ito ay ang kanyang labis na kumpiyansa na sisirain niya ito. Ngunit walang nagsabi sa kanya na ang Butterbean ay may tibay ng isang 300-pound na refrigerator. As natural a boxer as Broughton. Do you know this? Great for the jab. But that overhand right of Butterbean's weak. That's a big if. At wala siyang kinatatakutan kahit ang mga gladiator ng octagon. Pagkatapos ng ilang palitan ng paligsahan, And I think that there it is. Oh, that's about it. I mean, tinalo ni Butterbean si Thompson ng kasing dali ng isang chef na tumutunaw ng keso sa isang pizza. Kahit na handa na si Thompson para sa isang epikong labanan, si Butterbean ang nagpatunay na ang tunay na lakas ay wala sa bilis, kundi sa tibay. At sa pag-alam kung kailan oras na para umupo at kumagat sa pagitan ng mga round. At pagkatapos ay pumasok ang susunod na kalaban na may saloobing, "Hindi mo ako tinatakot." At doon nagsisimulang maging komplikado ang mga bagay-bagay. Si Jonathan Whitfield, isang mas batang boksingero na may kahangahangang pangangatawan, ay inakala na ang kanyang maskuladong pangangatawan ay sapat na upang takutin si Butterbean. There's that wild swing. Butterbean, that right uppercut. Will he survive this second round? Hey, you want to be famous? Ngunit kung minsan, ang laki ay hindi lahat. At ang isang katawang hinasa sa gym bring him back with long legs. He pick it up in karate, taekwondo. ay hindi kayang makipagkumpetensya sa isang taong nagtataglay ng napakalaking lakas. Sinubukan ni Whitfield na ipilit ang kanyang lakas. busy week. He fought for this one. Tumuntok at naghahangad na samantalahin ang kanyang kabataan. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi mahalaga ang kanyang mga kalamnan nang paulit-ulit siyang patumbahin ni Butterbean. Sa bawat round, He has had a busy week. He fought for this one. paulit-ulit na pinakawalan ni Butterbean ang kanyang kapangyarihan na nagiiwan kay Whitfield na walang magawa. Hanggang sa wakas ay tumama ang isang suntok na labis na nakasisira na hindi lamang siya natumba, kundi pinatalsik pa siya palabas ng ring. Huli na nang napagtanto ni Whitfield na ang kalamnan lamang ay hindi kayang tapatan ang kapangyarihan ni Butterbean, na nagpatunay na ang kanyang lakas ay walang kapantay. Pumasok si Patrick Graham sa ring ng buong kumpiyansa, ngunit mabilis niyang natuklasan na ang pagharap kay Butterbean ay hindi isang madaling bagay. Butterbean has no interest in a little left jab to his repertoire. Pinatunayan ni Butterbean na taglay niya hindi lamang ang lakas. To finish the round, Bonds in the last 30 seconds of the round, a thunderous right-hand shot clean to the head of Graham from Butterbean now. Kundi pati na rin ang tumpak na pamamaraan. Habang tumatagal ang laban, And he winks at George while you're talking to him. And ipinakita ni Butterbean na habang maaaring makita siya ng mga tao bilang isang lalaking kumakain ng higit pa sa kanyang nilalabanan, ang kanyang kakayahang magpakawala ng mga tumpak na suntok ay hindi mapipigilan. Sa ikatlong round, isang body shot ang nagpalabas kay Graham sa ring na nagpapakita na gaano man kabigat ang iyong timbang kapag nagpakawala ng suntok si Butterbean. Tapos na ang laban. At kung tila mabilis ito para sa'yo, maghintay hanggang sa makita mo kung paano hindi nagawang masulit ng kanyang steroid-enhanced version ang kanyang napakalaking pangangatawan. Si Paul Springer, na may kumpiyansang saloobin at malusog na pangangatawan, ay inakala niyang kaya niyang hawakan si Butterbean sa ring. Боев он размахнулся, плистый. Ну вот, бегаться. Считать не стоит. Вот так за... Nagsimula ang laban, at sa loob lamang ng 30 segundo, ipinakita ni Butterbean kung bakit siya ay isang hindi mapipigilan na puwersa. Si Springer, na may kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan, ay sinubukang umiwas at magpakawala ng ilang suntok. Ngunit wala siyang oras para gumawa ng kahit ano.
Si Butterbean, gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan, ay nagpakawala ng isang brutal na suntok na nagpakahirap kay Springer at agad siyang natumba. Mabilis na natapos ang laban kaya't kahit ang mga manonood ay hindi makareact. Sa isang suntok lang, pinatunayan ni Butterbean na kahit gaano kabilis ang iyong pagtatangkang gumalaw, kapag siya ay nakakonekta, tapos na ang laban. Si Zulu, isang higanteng may bigat na mahigit 120 kilo, ay inakala na ang kanyang laki ay gagawin siyang walang talo laban kay Butterbean. Gayunpaman, habang tumatagal ang laban, ipinakita ni Butterbean na ang kanyang lakas ay hindi lamang nakabatay sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa kasanayan. Nakakagulat na hindi nanalo si Butterbean sa pamamagitan ng knockout, ngunit sa isang maniobra na bihirang makita mula sa kanya, Because he lost one, so oh my, he's hurt! And he got stunned with it. That's not the foot. Oh, he just got nailed again. You can hit him, but once he gets to you. nagawa niyang isuko si Zulu gamit ang isang perpektong kimura. Isang hindi inaasahang wakas na nagpaliwanag na, anuman ang laki, ang pamamaraan ni Butterbean ay hindi mapipigilan. Now he's not jabbing too much. There's a right hand that gets in. He is not facing top cruiserweight. Right by Wiggins. Well, now he's in Butterbean's ballpark, though, isn't he? At parang siya ang kanyang kabaligtaran, si Butterbean ngayon ay nakaharap sa isang bata. Crowd chanting his name. Maybe there should be just like a 4-round ship. Maybe that's the point. Hung in there. He'll be back for round 3. We think there'll be one. Maliksi at arogante na daga. Inisip ni Joe Wiggins, isang bata, maliksi at arogante. Enough to, he'll push him back. He does. And the Knicks come up to me and they know me. He said it's exciting. Outside as Joe Wiggins is doing it, you can't miss the jab again. Na ang kanyang bilis at maayos na paggalaw ay magiging dahilan upang maging mahirap siyang kalabanin ni Butterbean. Kumpiyansa siyang gumalaw sa paligid ng ring, mabilis na sumuntok at madaling umiwas. Ngunit ang hindi inaasahan ni Wiggins ay ang walang humpay na kapangyarihan ni Butterbean. Habang tumatagal ang laban, ang lakas ng mga suntok ni Butterbean ay nagsimulang humina sa liksi ni Wiggins. Ang bawat palitan ng suntok ay isang babala, ngunit hindi natuto ang binata. Pinarusahan siya ng labis ni Butterbean kaya sa ika-4 na round, si Wiggins ay mas nagmukhang punching bag kaysa isang mandirigma. Sa isang punto, nakatayo na si Wiggins. Ngunit tuluyang natumba, halos hindi namamalayan ang nangyayari. 2 for 4. Jackson. Butterbean tried to dig the body there now. Jackson. I think he won it. Nang makita ng referee na may paparating na masaker, ay namagitan at pinahinto ang laban, na pumigil sa mas malaking sakuna. There's the jab by Jackson again. And they are into this fight. Good right by Butterbean. He may have hurt that too much. And Butterbean still having a hard time. Muling pinatunayan ni Butterbean na gaano ka man kabilis o arogante, kapag hinarap mo ang kanyang lakas, walang lugar ang arogante. Si Pat Jackson, na may kahanga-hangang pangangatawan at record na walang talo, The interesting thing, Dave, is It is better than nothing, and it would give him this fight here. Most dramatic shots he walked into. ay pumasok sa ring sa paniniwalang si Butterbean ay formalidad lamang. Nagmukha siyang mayabang at lubos na may kumpiyansa. Sa unang round, ilang malalakas na suntok ang pinatamaan ni Jackson at tila kontrolado niya ang laban. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi lamang natiis ni Butterbean ang mga suntok na yon, kundi hinigop din niya ang mga ito na parang wala lang. Ang bawat suntok mula kay Jackson ay lalong nagpapalakas sa tibay ng higante na tila hindi napapagod. Sa ikalawang round, sinimulang dagdagan ni Butterbean ang presyon. At sa isang brutal na suntok, hinayaan niyang hingal na hingal si Jackson. But what I see now is that Eden's putting his right foot forward, being way off balance. Strange action in this ring. Hindi lamang naroon si Butterbean para lumaban, kundi para ipakita na gaano man karaming calories ang kanyang nakonsumo sa isang round, ang kanyang pagkauhaw sa tagumpay ay hindi kailanman titigil. Si Jackson, nagulat ay bumagsak habang si Butterbean ay nag-iisip lamang ng isang malapit na McDonald's para magdiwang.
At parang hindi pa yon sapat, kinailangan patahimikin ni Butterbean ang isang mandirigmang humihingi ng rematch. Matapos ang kontrobersyal na tabla sa kanilang unang paghaharap, buong kumpiyansang hinamon ni Billy Eaton. He's having with two good punches and one target practice. Si Butterbean sa isang rematch. Nangakong wawasakin siya. Tinanggap lamang ni Butterbean ang pagharap sa kanya. Mula sa unang suntok, sinubukan ni Eaton na lumaban. Ngunit alam niyang kaharap niya ang isang lalaking may hindi mapigilang pagkauhaw sa paghihigante. Habang tumatagal ang laban, nagsimulang igiit ni Butterbean ang kanyang pangingibabaw. Remember, if you're a big man like Ed, much yet. Yeah, Butterbean is trying to let Ed White punch himself out. Butterbean with a possible big money date coming up. At hindi nagtagal ay napagtanto ni Eaton na hindi niya kayang sabayan. Isang mapaminsalang suntok mula kay Butterbean ang nagpabagsak sa kanya sa sahig na parang hamburger na tumatama sa lupa. Sa bawat suntok mula kay Butterbean, Criminal court judge from Reno, Nevada. Oh! lalong tumindi ang pagkapagod ni Eaton. At sa huli, ang knockout ay dumating ng napakabilis na hindi na niya napigilan ang sarili na gumanti. Kapag gusto nang maghiganti ni Butterbean, iisa lamang ang resulta, isang knockout blow. Si Ed White, na may mahusay na pangangatawan at kumpiyansang kilos, ay inakala na ang kanyang teknik at lakas ay sapat na upang harapin si Butterbean. Noong una, sinubukan ni White na gamitin ang kanyang bilis at teknik para pigilan si Butterbean. Ngunit agad niyang napagtanto na ang bawat suntok mula sa higante ay parang isang martilyo. Sa gitna ng mga palitan ng suntok, isang mapaminsalang suntok ang itinama ni Butterbean na nag-iwan kay White na natumba, na parang nabangga ng truck. Ang lakas ni Butterbean ay hindi lamang nagpatumba sa kanya. Butterbean. Roberts, though, this is amazing. No, he has been Roberts off balance, and there's one that's a little better. That's Roberts. Kundi nagturo rin kay Ed ng aral na ang isang maskuladong katawan ay hindi laging makakalaban ang lakas ng isang lalaking sanay na magpasa ng sarili niyang bigat at ilang burger sa ilalim ng kanyang braso. At tungkol sa mga burger, tingnan kung ano ang mangyayari kapag kinutya mo ang pangangatawan ni Butterbean bago ang isang laban. Si Troy Roberts, isang mandirigmang dating kumutya sa pangangatawan ni Butterbean, ay inakala na magagamit niya ang kanyang liksi para maiwasan ng mga suntok ng higanteng ring. Ngunit nang magsimula ang laban, mabilis niyang napagtanto na ang kanyang paghamak kay Butterbean ay isang malaking pagkakamali. Sa unang round, nagdusa si Roberts sa lakas at katumpakan ng mga suntok ni Butterbean, na walang humpay na nagdiin sa kanya. Tila lalong nanghina ang bawat palitan ng laban at nagsimulang gumuho ang kanyang kumpiyansa. Sa ikalawang round, nagpakawala si Butterbean ng isang mapaminsalang suntok, isang tunay na missile. Have you ever seen a greater disparity in the look of two fighters? Jagan trying to answer, definitely in some trouble. This round obviously seeming very out of Overland Park, Kansas, and he may want to... Natumama sa panga ni Roberts. Tapat na ito para matumba siya at mapatumba, na nagpapakitang hindi mo dapat maliitin ang isang tao dahil lamang sa kanilang hitsura. Pinatunayan ni Butterbean coming forward, was beginning to get to Jagan about midway through the round. Here comes Butterbean in. Good right hand, left hand. Gamit ang kanyang brutal na lakas, na sa huli, ang mga kalamnan at panunuya ay walang kwenta laban sa kanyang kapangyarihan. Si Sean Jagan, isang maliksi at mahusay sa teknikal na mandirigma, ay pumasok sa ring ng may malaking kumpiyansa, determinadong patumbahin si Butterbean. Lumabas pa siya na nakasuot ng shorts na parang parody ng kay Butterbean, na minamaliit ang higante ng ring. Gayunpaman, ang hindi alam ni Jagan ay hindi laging maililigtas ka ng liksi mula sa brute force. Sa kabila ng kanyang bilis at paggalaw, malakas na suntok ang naipasok ni Butterbean sa bawat palitan. Good right hand by Butterbean in close. He calls himself the heavyweight champion of Gabriel, where guys get in, fight 5 or 6 times a night, turning down many meals lately. Unti-unting sinisira ang depensa ni Jagan. Bagamat mahusay ang kanyang laban, ang kapangyarihan ni Butterbean ay labis para sa kanya. Sa huling round, isang mapaminsalang suntok ang nagpabagsak sa kanya.
na idinagdag siya sa listahan ng mga natumbang panga ni Butterbean. Natuto ang batang mandirigma sa mahirap na paraan. Hindi sapat ang bilis kapag nakaharap mo ang isang hindi mapigilang tren. At parang laban ng mga trooper ng truck, isa pang mandirigma na may hindi gaanong kahangahangang pangangatawan ang nagsabing kaya niyang harapin si Butterbean. Clark trying to fight back. Butterbean digging to the body. Down goes right hand by Butterbean. Clark trying to fight back. That's it. Clark is... Walang daya, walang pose, ang makakatagal sa lakas ng kanyang mga suntok. Ang bawat laban na ito ay nagiiwan sa atin ng isang malinaw na aral. Ang pagpapakumbaba ay natututunan sa pamamagitan ng malalakas na suntok. At ang mga ego ay hindi nananatili sa ring. Kung nasiyahan ka sa panonood sa halimaw na ito ng boxing na naghahatid ng hustisya, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming aksyon, mas maraming kaguluhan, at syempre, mas maraming aral sa pagpapakumbaba. Ang ring ay palaging nariyan, at si Butterbean ay mananatiling tunay na hari ng laban. Magkita-kita tayo sa susunod na video, kung saan ang kayabangan ay patuloy na bumabagsak ng pabigla-bigla. Hanggang sa muli!